Hi Sagittarius! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your September kapalaran para sa mga Sag. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading, kaya maaaring mag-resonate o hindi. I-take nyo lang yung nag-resonate. Hayaan nyo na hindi nag-resonate kasi baka para yun sa iba. So, kamusta kayo guys? Kuha muna ako ng unang mga mensahe para sa'yo bago natin tingnan yung tarot reading mo. Ayan, kamusta mga Sag? Comment present para alam kong napanood nyo tong video na to. Okay, ang unang mensahe para sa'yo. By the way, it's full moon and it's blue moon also, guys. It's a very good time to manifest. Kagabi, sobrang ganda ng energy, guys. I hope you didn't miss that. And you can make your manifestation, make a wish. Kung ano man yung goals nyo para sa career or sa love life nyo, gawin nyo na ngayon habang andyan pa yung blue moon. Kasi itong energies na to, tutulong yan sa manifestation mo. Siyempre, sabayan nyo ng prayer. Okay, tingnan na natin yung cards na nakuha mo, Sag. Family and Tribe, number 20. Mukhang maraming tao sa paligid mo ngayon. Supportive sa'yo. Okay, wag mo na yan. Ito muna. So, as you can see dito sa picture, there's so much passion and romance sa love connection ninyo, guys. Magandang, magandang energies yan. Nagulat ako. Bawal kasi sa YouTube magsabi ng ganitong words. Kaya, hindi ko na binasa. Next card is walking away. Tumalikod ka. Uunahin mo sarili mo ngayon, Sag. Parang nakita ko dito, pinaparamdam mo talaga yung existence mo sa taong yan. Nag-invest ka kasi dyan eh. So, ngayon ayaw mo na. Kaya nakatalikod ka dito. And, marami pang magagandang pwedeng mangyari sa'yo. Kaya, mukhang yan ang in-enjoy mo ngayon. Mukhang nagkamali yung person na ka-deal mo kaya ka tumalikod. Tama naman yung ginagawa mo. Kung hindi naman worth it, ba't mo sasayangin ang oras mo? Okay, next card, Apatite. So, ito ay isang crystal. Sabi dito, progress, not perfection. Don't compare yourself to others or judge yourself. Instead, focus on how far you've come and all that you've learned. So, ibig sabihin guys, umuusad ka kahit hindi perfect. Si Sagittarius kasi, pasensyoso or pasensyosa. At sinasabi sa'yo na huwag mo ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Instead, mag-focus ka kung gaano nakalayo ang narating mo at kung ano ang natutunan mo. Tuloy-tuloy lang ang pag-improve mo sa sarili mo. So, nagkakaroon ka na ng progress. May nakita kong rainbow dito. Yan yung opportunity para sa'yo. Blessing yan dahil sa sacrifices na ginawa mo. So, ngayon tingnan natin yung messages from the tarot cards. So, nga pala guys, kung kailangan nyo ng gabay, pwede kayo magpa-private reading sa akin. Message nyo lang ako sa Facebook or sa Viber or sa WhatsApp. Siyempre, i-follow nyo din ako sa Facebook page ko. Okay? Para supportahan nyo. Supportahan nyo yung Facebook page ko. Pati na rin yung itong YouTube channel ko. Also, kung kailangan nyo ng crystals na makakatulong sa inyo sa manifestation nyo, tingnan nyo sa Instagram ko. Kasi nakapost po doon yung iba't ibang crystals. And, mamaya after the reading, I will tell you more. So, ngayon ito na tayo eh. Excited na ako. Okay, overall energy mo, 3 of Swords. So, yes, sabihin na natin, nasasaktan ka ngayon, nahihirapan ka ngayon. Kita mo yung puso, merong mga swords na nakatusok. Temporary lang yan. Hindi mo kailangan mag-alala kasi yung problem na yan, kailangan mong gawan ng solusyon. Pero, ano lang yan, like I said, temporary, hindi yan pang long term na pinoproblema mo. Okay, mamaya i-clarify natin kung ano yan. Ang focus mo ngayon, 3 of Pentacles, nag-aaral ka, meron kang pinag-aaralan, ginagawan mo ng paraan. Yung iba sa inyo guys, merong nagsusulat. Ayan. May nakita akong candle dito. So, I can feel na you are manifesting. You're trying to create something. And, when it comes to love, merong partnership sa inyo ng taong yan na sinusuportahan yung isa't isa. What crosses you? 6 of Wands. Ang daming taong nakatingin sa'yo ngayon. Bakit kaya? So,
ginagawa mo kung ano nakakabuti sa sitwasyon. Pero, yung nga, nag-iingat ka kasi maraming taong nakatingin. Possible na sikat ka or nasa spotlight ka ngayon. And, iba-ibang opinion eh. Okay. What lies below you? King of Cups. Okay, may nakita kong pagmamahal dito and compassion. Hindi lang sa person mo, ganun na rin sa mga tao sa paligid mo. You are very compassionate and caring. So, kaya na-feel ko din dito na maraming sumusuporta sa'yo. And balance yung emosyon mo eh. So, oo, may mga problema na dumaan. Hanggang ngayon mukhang meron pa. Pero, kalmado ka, kaya mong balansehin ang sarili mo. And, nakita ko sa'yo ngayon, full of love and parang you are trying to be happy right now. Wala naman ako nakikita masama sa ginagawa mo. In fact, you are also very loving sa taong mahal mo. What lies above you? 8 of Swords. Feeling mo hindi ka makagalaw. Feeling mo stuck ka sa isang sitwasyon. And meron kang sistema na dapat ganito yung mangyari. Nagsistick ka dun eh. Na ganito dapat, planado lahat. Kaya parang sa real world, nahihirapan kang gumalaw kasi nga meron pang problema. What lies behind you? Okay, minahal mo yung taong yan ng sobra-sobra. Pinakita mo sa kanya kung ano yung pagmamahal na kaya mong ibigay. Naging masaya ka naman sa kanya. Si Queen of Cups ka kasi sa past. So, ibig sabihin, pinupurso mo talaga yung taong yan, yung connection na yan. And ang daming white roses. It's symbol of purity. Very pure ng intentions mo. Sobrang nakakatuwa. What lies before you? Okay. Ayaw mo na. Ayaw mo na sa kanya. Sa ngayon, parang tinatry mo pang ayusin, tinatry mo pang mag-compromise. Pero iniisip mo na balang araw, iiwan mo din siya. Kasi nagawan ka niya ng hindi maganda. Kaya yan ang pinoproblema mo ngayon kung paano mo aayusin yan. Kaya ganito yung overall energy mo. So, natuto ka na eh. The Fool, ngayon bagong simula, you are taking a risk. And I feel like pinipili mo yung sarili mo ngayon. Although mukhang andyan ka pa rin, kasi meron pa rin ako nakikitang love para sa taong yan. Siguro hindi mo maiwasan makaramdam ng love. Kasi naging important part yan ng buhay mo, yung taong yan. Kaya, yung pagmamahal andun pa rin talaga, pero you are taking a risk para sa sarili mo. Ang person mo mukhang tumalikod na, ayaw niya ng away, ayaw niya ng conflict, gusto niya ng masaya lang. Yan ang nakita ko dito, nakasakay sa bangka. And, dyan siya papunta kung saan mas kalmado, mas maganda, mas maraming opportunity. Merong bundok, so achievement. Mukhang meron siyang aim or goal na magkaroon siya ng achievement para sa sarili niya. So, King of Swords, yung mutual energy nyo, and yung outcome is Page of Wands. Nagiging matalino ka ngayon, ginagawan mo ng paraan ng mga bagay-bagay, tahimik ka lang, pero andun din yung curiosity mo na iniisip mo, ano kayang susunod? Ano kayang mangyayari dito? So, inobserbahan mo din yung mga bagay-bagay. Clarify natin, guys. Oh, nag-flip tong 6 of Pentacles card. Tingnan natin kung lalabas ulit yan mamaya. It's all about balancing yung card na yon. So, mukhang binabalanse mo rin. Kaya, kahit alam mo na hindi mag-workout, pero merong pagmamahal, kaya pinag-aaralan mo. So, tingnan natin, Sag. Bakit namumblema si Sag ngayon? 7 of Wands, 2 of Pentacles, Ace of Cups. Kasi nagsiset ka ng boundaries. Gusto mong ipaalam sa taong yan na may boundaries ako, hanggang dyan ka lang. Huwag kang umabuso. Binibigay ko na nga lahat ng best ko, tapos ito pa aabutin ko. Kaya ka naiinis sa taong yan, or sa sitwasyon na yan. Kasi ito ka palaban, 7 of Wands. You are strong sa loob mo. Okay, this is inner strength, guys. And 2 of Pentacles, yun na nga minamanifest mo na
dapat may boundaries, dapat hanggang dyan ka lang. Ito, wag mo nang pakialaman to kasi personal ko yan or something like that. And Ace of Cups, meron kang mga pinaplano para sa sarili mo. Kaya, nagsiset ka ng boundaries sa kanya. Kasi iniisip mo may iba ka pang plano, tapos andyan pa yung taong yan. So, paano mo ngayon babalansehin yan? Kita nyo yung number 8, guys. Manifestation symbol yan Infinity symbol. You are creating something dito sa 2 of Pentacles energy. Very practical ka ngayon, Sag. Sa totoo lang, nakikita ko lumalaban ka. At maapoy pa rin, Kita mo yung color orange. At the same time, andun yung emosyon na binubuhos mo sa ginagawa mo. Okay. So, bakit hindi makagalaw si Sag? Bakit hindi makagalaw? 2 of Wands, 8 of Cups, the Hermit in reverse. Inoobserbahan at pinag-aaralan mo pa, pero talagang tumalikod ka na at ayaw mo na mag-invest sa taong yan o sa sitwasyon na yan. The Hermit in reverse, gusto mong mapag-isa, may halong inisto, kaya naka-reverse, guys. Nagsa-struggle ka. By the way, Virgo season tayo ngayon as of the recording of this video. Ibig sabihin, influence din tayo ng energy ng Virgo, which is, ang Virgo kasi mahilig mag-aral, very practical, kasi Earth's energy yan. Mutable sign. So, along the way, nag-a-adjust ka, Sag, pero more on, ayaw mo na talagang mag-invest ng emosyon. Yes, nag-a-adjust ka, kaya mo sinostock yung taong yan, inobserbahan, pinag-aaralan. And sa isip mo ngayon, ang dami mo pang kailangan ayusin. Kita mo yung parang hagdan na yan. Yan kasi yung pupuntahan mo. So, iniisip mo, ang hirap nitong pagtalikod ko kasi ang dami ko pang kailangan ayusin. Ayan, laban lang. At kaya naman hindi ka makagalaw kasi nga feeling mo marami ka pang kailangan harapin. Mahaba pa yung laban. Okay. So, gusto lumabas ng cards na to. 9 of Pentacles and the World card. Gusto mo na maging single ngayon? Gusto mo nang lumaya? Maging independent? Kita mo, ang ganda-ganda niya. Ang ganda ng peacock. Ibig sabihin, nakaka-attract ka ng mga tao sa paligid mo. Nagbo-blossom ka ngayon. Feeling mo na sa stage ka na, oo, nag-i-improve ka, pero hindi mo pa na-reach yung pinaka-goal mo talaga. Kaya patuloy lang yung pagsisikap mo, lalo na sa career at sa finances mo. And ito, the world, this is also about connections. Yung mga taong sumusuporta sa'yo, humahanga sa'yo. And, may nakita ko dito, guys, na may tinatry kang goal na, or may tinatry kang i-manifest. And malaking bagay yan. Okay? It also means possible na travel, or kung hindi man travel yan, malaking goal yan. And si Sag kasi, palaban ka talaga. You are a fire sign. Kaya, nire-ready mo yung self mo. You are pasensyoso. And you are taking your time para ma-achieve mo yan. So, go lang, okay? Tower! Oh my goodness. Ang hulugan nito, guys, merong transformation na nangyayari. Merong toxic na person or situation na kailangan mong i-overcome. So, Knight of Cups. Oh my gosh. Queen of Pentacles. Itong taong to na toxic, dati mo yung tinulungan. Or ikaw yung tinulungan niya or tulungan kayong dalawa. Kasi itong Knight of Cups and Queen of Pentacles na combo, para yung alam mo yun, may na-feel din akong codependency, guys. Siguro sumobra na sa tulong. Baka yung ka-deal mo naging codependent na sa'yo na to the point na naging toxic. Kaya nagkaroon ng tower, di ba? Yung tower kasi gigibain niya yan yung pattern na yan na toxic or hindi maganda. Gigibain niya para magkaroon ka ng bagong simula na hindi ka na connected sa taong yan. So, ang na-feel ko dito kasi umabuso 4 of Wands, masaya kayo, oo, pero sumobra lang kasi. And this person is coming from a place of need na parang sinasabi niya sa'yo, Sag, kailangan kita, tulungan mo naman ako. Nagiging desperado or desperada yung taong yan. Kaya ikaw ngayon,
nagsiset ka na ng boundaries para sa sarili mo. Kasi alam mo kung anong kaya mong ibigay. See, ito siya oh. Sinasabi niya sa'yo, tulungan mo naman ako, kailangan ko nito, kailangan ko niyan. Parang hindi niya ma-appreciate kung anong blessings ang meron sa buhay niya. Kita mo parang ang dilim dun sa likuran. I mean, dun sa background. Kasi nga, andyan yung blessings pero hindi niya nakikita, hindi niya napapansin. Kaya lumalapit sa'yo yung taong yan. Three of Swords, very problematic person. So, ang masasabi ko lang guys, tama yung ginagawa mo, Sag. Alam mo din naman na sa huli, hiwalayan din ang pupuntahan. May nakita ko dito, mutual understanding yung dalawa. Kaya parang feeling mo, responsibilidad ko tong taong to kasi nagkasundo kami na ganito, ganyan. Death. Pero yung kasunduan na yan, nauuwi sa hindi maganda. Itong death na energy, ibig sabihin, nagsasuffer yung soul mo or ikaw mismo nagsasuffer. Kasi, pinilit mong magkasundo kayo eh. Kasi nirespeto mo yung taong yan. Pero, saan napunta? Sa hindi maganda. Kaya ito ka, nagpapaka-strong ka, strength card. Ayan, nakakaloka naman to. Ay! Okay, nag-flip na cards. Tingnan natin anong mensahe dito. Masyadong marami, pero tingnan natin ha. So, 8 of Pentacles. Okay, ito ka, very good vibes. Nakafocus sa trabaho. Ang dami mong ginagawa. Yung iba sa inyo, very creative or artistic. Ayan. Or artist. 2 of Swords. Judgment. Princess of Wands. Queen of Wands. 6 of Cups. Alam mo, Sag, nakita ko dito, tinatry mo yung best mo. At the same time, binubuksan mo yung isip mo. Kasi ang daming nangyari sa buhay mo na natuto ka, nakaka-overwhelm. Alam mo yung feeling na yon na nagtatrabaho ka lang naman ng maayos, pero hindi mo maiwasan ma-feel yung na-overwhelm ka. Ayan. Pero, inayos mo pa rin ang sarili mo at lalo kang lumalakas, lalo kang gumaganda, nakaka-attract ka ng maraming tao, pareho sa love at sa finances mo or sa career. And 6 of Cups, kasi mabait ka. Oh my gosh! Nakakatuwa naman to. Ayan. So, ito ka, nag-level up ka eh. Parang process kasi yan eh. Which is, dahil din naman sa sipag at tiyaga mo, kaya ka napunta sa ganitong energy. Queen of Wands and the 6 of Cups. Ang 6 of Cups kasi guys, ibig sabihin malambot ang puso mo. Which is kanina, nabanggit ko na yan na compassionate. And nakakatawa kasi very full of emotions yung reading natin ngayon. Sobra. By the way, it's Blue Moon in Pisces right now. Pisces is a water sign, kaya naman influence din itong mga situation ng to ng energy ng Pisces, which is water, meaning emotions, emotional, and also at the same time, malakas ang intuition. So, yan ang nangyayari sa reading natin. Kaya ikaw mismo, Sag, sinasabi ng intuition mo sa'yo na hindi to mag-work out. Kaya focus ka sa sarili mo at ito ka, nagbo-bloom ka ngayon, maraming nakakapansin sa'yo at marami ka ding napasaya at natulungan kasi mabait. Mabait yung nakita ko dyan. Malambot ang puso. So, anong outcome? The Hanged Woman, King of Cups. Oh my gosh! Pero naka-reverse siya. Bakit kaya? And the Emperor, 6 of Pentacles. So, ito ka, binabalanse mo ulit. Balancing act. So, there is good flow of energy naman. Parang feeling mo, you have to maintain. Kailangan mo i-maintain ang buhay mo. Or, kailangan mong ma-achieve yung balance na yan. Kaya ka nagsiset ng boundaries eh. Kasi, may maling nagawa, kaya inaayos mo. Oops, gusto pang sumama nitong card na to. 6 of Wands, victory, overcoming obstacles. The Hanged Man. Okay, so ito na nga, tinitingnan mo sa ibang anggulo yung sitwasyon. Merong person dito, dalawang person, okay? I feel like naging emotional ka dati, pero ngayon ito ka na, emperor ka na. Kita mo yan. So, iniisip mo kasi, ito ka dati, oh. Pinag-aaralan mo. So, dati King of Cups in reverse. Kapag naka-reverse kasi si King of Cups, ibig sabihin, hindi balanse yung emosyon.
or opposite ng energy ni King of Cups. Kaya siya naka-reverse. So, hindi maganda yung pinagdaanan mo. Malungkot. Ayan. Pero, ang plot twist dito guys, kasi ngayon ito ka na. Lumalaban ka na, naging emperor ka na. Mas lalo kang lumakas dahil sa problemang dumating. Kaya wala akong masabi sa reading natin guys. Sobrang nakakatuwa. Ayan, naging emperor na si Sag. Okay, kuha tayo ng mga mensahe na connected sa inyo ng taong yan. Or kung ano man ang gustong sabihin niya sa'yo. So, merong toxic guys. Yung toxic na taong yan, huwag mong hayaan na mag-suffer ka. Deserve mo maging masaya. Okay? Be happy. Siguro hindi siya para sa'yo. So, tama lang din na unahin mo sarili mo. Okay, kuha pala ako ng advice card. Advice. Ito yung gamitin natin. Advice. And, ito, self-care. Okay, so tingnan natin. Long distance relationship. Insecure, selos. Ayan. May na-insecure ata sa'yo. Ay, nalaglag. Sorry. Kaloka. Kalurky naman. Shy. Nahihiya. Nahihiyain si Sag. 222 on the clock. 22-22 actually. Together, nagmamahalan. Oo, naging masaya ka sa kanya. Yung iba kasi guys, na-feel ko dito, yung pattern yung tatanggalin nyo. So, possible naman na kayo pa rin talaga, pero yung toxic na pattern ng taong yan, or ninyong dalawa, yan yung kailangan i-transform, or kailangan baguhin. Yes! Okay. Yan ang kasagutan sa wish mo. Definitely yes yun. Attraction. Oh, gusto kita. Oh my gosh. Happy. Ibig sabihin, andyan lang yung opportunity. Kasi masaya eh. Let go, surrender. Okay. Let go mo na kung hindi para sa'yo, diba? Not sure, ewan, di ko alam. Okay, andun yung part na nalilito. Nalilito ka. Okay, so kung ano man ang maging desisyon mo, kasi iba-iba kayo ng kwento, guys eh. Pero kung ano man ang maging desisyon mo, free will mo yon, choice mo yon. And gawin mo kung ano yung nararapat. Yan ang masasabi ko. So, ang advice, I choose to learn through love. Oh my gosh, may nakita ko dito na magsistay pa rin kayo sa taong yan. And the reason kasi nga merong pagmamahal eh. Choice mong umalis, choice mo din na magstay. Pero sa nakita ko, meron ditong pinipili na magstay at matuto sa isang sitwasyon. Ibig sabihin na babago mo din yung sarili mo. Siguro mali na masyado kang nagtiwala sa taong yan. Ayan. And ang self-care mo is hydrate. Uminom ng maraming tubig para matanggal yung toxin sa physical and spiritual body mo. Or ethereal body mo. Ayan. Yeah, malaga talaga mag-hydrate, guys. Minsan kasi, hindi mo napapansin na stress ka na. Pero if you hydrate your body, nag-iiba yung vibe mo. Ayan. So, itry nyo yan. Ayan. Okay guys, that's all I have for you, Sag, para sa yung September kapalaran. Kung kailangan nyo ng gabay, kung nag-resonate kayo dito at need nyo ng more information, pwede kayo magpa-private reading sa akin. May bayad po yon kasi ikaw mismo yung i-reading ko. I-message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot. Siyempre, supportahan nyo din yung Facebook page ko kasi lagi ako nagpo-post ng updates doon. And also, pwede nyo kay chat sa Viber o sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box yung number ko.
Kung kailangan nyo naman ng crystals, or wala pa kayong crystals, I suggest na subukan nyo na. Kasi lahat ng crystals galing sa akin ay pure crystals at blessed. And may kasamang prayer yan specifically para sa sayo, para sa gagamit. At safe gamitin, walang mga kulam, walang negativity, walang mga bad, only good intentions. All good intentions po tayo dito sa channel na to at pati po sa ating mga crystals. Ayan, kung napapansin nyo, sobrang ganda ng energy dito, guys. Ayan, so that's all again. Thank you so much for watching Saj. Pa-click pala ng like at comment nyo din kung nagustuhan nyo ba yung reading natin. Okay, thank you so much. I'll see you again soon. Have a good day and God bless and stay safe. Bye!